There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya bago magpasko ang sinapit ng isang mag-anak na sakay ng kotse at inararo ng isang truck sa Muntinlupa. Patay ang 3 sakay habang sugatan ang 3 iba pa kabilang ang isang bata. Ang tinitignang dahilan ng aksidente, mabilis na takbo ng truck at nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, hindi na nga umabot ng Pasko ang 3 magkakamag-anak nang masawi sila sa isang aksidente dito sa SLEX kaninang madaling araw. Kuha ito sa Alabang, Muntinlupa bago mag-alas 3 sa madaling araw kanina. Isang malagim na aksidente ang nadaanan ng mga motorista. Binangga ng truck ang isang kotse sa northbound lane ng Alabang, Muntinlupa. Patay ang 3 sakay ng kotse. Sugatan naman ang 3 pa nilang kasama, kabilang ang 5 taong gulang na bata. Patuloy silang ginagamot sa ospital. Hawak naman na ng Highway Patrol Group ang driver ng truck na sinisika pa naming makunan ng pahayag. At hindi na rin nakapag-preno o nakapag-minor ito pong truck na to. Pero para magkaroon ng ganito kagrabing casualty, mabilis ang truck kasi ganun kalakas ang impact. Isa din yan sa tinitignan din po ng angulo ng ating pong mga investigador. Yung impact talaga din ito pong truck dun po sa mismo pong sedan talagang sobrang lala. Kung magpo-pursue yung mga kaanak po ng mga sakay po ng sedan, yung ating pong driver will face the charges like yung reckless imprudence resulting to multiple homicide and yung damage to property. Kasalukuyan daw na nag-uusap ngayon ang pamilya ng mga biktima doon sa may-ari ng truck para sa possible settlement. Pero kung ang HPG lamang daw ang tatanungin, gusto sana nilang mapanagot ang driver ng truck. Samantala, paulit-ulit naman nilang paalala na lalo na ngayon na maraming biyahe, tiyakin na maayos ang kondisyon, hindi lamang ng mga sasakyan, kundi maging mga magmamaneho o yung mga driver. Samantala, dito sa ating kinaroroonan dito sa Nicole sa SLEX, maayos pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa both southbound at northbound lane. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Sasabay naman sa bisperas ng Pasko ang simula ng rehab at pag-aayos sa EDSA. Ang schedule at kung saang bahagi nito may road reblocking at maglalatag ng bagong asfalto, alamin natin sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph? Mel, lifted ang number coding scheme kaya traffic sa ilang bahagi ng EDSA, lalo na yung mga malalapit sa mall katulad nitong kinalalagyan natin ngayon. Pero Mel, ang kailangan natin paghandaan yung EDSA rehabilitation na magsisimula na bukas ng gabi. Sa northbound lane ng EDSA sa may Orense sa Makati, mabilis ang daloy ng trapiko. Yun nga lang, mga southbound lane, bumper to bumper. Pero kung tutuusin, mas maluwag kaysa sa nakasanayan ang ilang bahagi ng EDSA bandang tanghali 2 araw bago magpasko. Yan ay kahit lifted ang number coding ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula ngayong araw hanggang December 25. Balik lamang ito sa December 26, 27 at 28. Pero wala ulit number coding mula December 29 hanggang January 2. Sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard sa Maynila, masikip ang daloy ng trapiko sa parehong lane. Dito pa naman ang unang bugso ng EDSA rehabilitation na simula bukas. Itong bahaging ito ng Roas Boulevard kanto ng EDSA, magsisimula yung rehabilitasyon ng EDSA simula December 24, 11 p.m. Base sa plano ng DPWH, yung unang 3 lanes mula doon sa bus carousel, naka-block off yan. Buong maghapon yan hanggang January 5. Kaya mababawasan yung lanes para sa mga ordinaryong motorista doon sa gawing kanan. Ayan. Sa paunang schedule na inilabas ng DPWH para sa December 24 hanggang December 27,
Magkakaroon ng reblocking sa iba't ibang lane ng north at southbound lane ng EDSA mula Roas Boulevard hanggang sa Taft Avenue sa Maynila at sa may Park Avenue sa southbound lane at hanggang bago sumapit sa Aurora Boulevard sa northbound lane. Ang rehabilitasyon hindi na raw tulad ng unang plano na tutuklapin ng malaking bahagi ng EDSA. Ang i-reblock lang yung kailangan i-reblock. Selected areas lang. Magkakaroon naman ng asphalt overlaying sa ilang bahagi ng southbound lane ng EDSA mula Orense sa Makati hanggang Loring Street sa Pasay. Lane by lane daw ang gagawing pag-aspalto. Maglalabas naman ng iba pang schedule ang DPWH para sa December 28 hanggang January 5. Nag-abiso naman ng Department of Transportation na isasara ang southbound lane ng EDSA Kamuning mula Scout Borromeo Street hanggang Kamuning sa December 27, Sabado at December 28, Linggo tuwing 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw para magbigay daan sa paglalagay ng box girder para sa ginagawang Kamuning bus stop at footbridge. Mel, paalala lamang ulit sa ating mga motorista sa unang bugso ng EDSA Rehabilitation. Bukas na yan ng gabi, alas 11, December 24 at tuloy-tuloy na yan, 24 oras maghapon na trabaho hanggang January 5. Sa January 5, pagbalik ng mga tao dito sa Metro Manila galing sa kanilang mga bakasyon, gabi na lamang gagawin yung EDSA Rehabilitation at yung schedule na yan ay hanggang May 31 na. Mel? Sana hindi substandard, ha? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. May hanggang 5 palapag na basement umano sa ipinapagawang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Makati batay sa nadiskubre ng mga investigador. Kaugnay naman ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. Ang mga anggulong inalis na kasunod ng autopsy sa pagtutok ni June Veneracion. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang uwala ng buhay. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang subpoena sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamanehon ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in ito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon Road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nang imbestigahan at halughugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play, sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three,
if there were still transactions pending, and number 4, who was she conversing with in the week before the event. Kasama sa mga unang inimbestigahan ang driver ni Cabral. Pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Remulla. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Ayon kay Remulla, base sa postmortem examination, The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. sabi ni Remulla, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. And it was apparent in that moment, I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. Tumalon. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control project scandal, may kakaibang nadiskubre ang mga investigador sa ipinapagawang bahay sa Forbes Park ng isa sa principal figure sa kontrobersya, si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Remulla, nalaman nila mula sa Homeowners Association at construction plan na may ginagawang 5 palapag na basement sa bahay ni Ko. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money because fire goes upwards. So they put the money below in the lowest point of the house so that it won't be harmed if there is a fire. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinabulaan na naman ang kampo ni dating Congressman Zaldico na may 4 hanggang 5 palapag na basement ang ipinagagawa niyang bahay sa Forbes Park. Tinawag nilang fabrication o gawa-gawa ang naturang aligasyon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Hamon ng abogado ni Ko kay Remulla, ibunyag kung sino ang source ng impormasyong ito dahil walaan niya sa construction plan, maging sa kasalukuyang gusali ang sumusuporta sa kanyang pahayag. Paliwanag pa ng abogado ni Ko, split type ang disenyo ng basement ng bahay alinsunod sa rules ng village. Espekulasyon lang din anya ang mga aligasyong dinisenyo ang basement para makapag-imbak ng pera. Hawak na ng Ombudsman ang mga computer at dokumento sa DPWH ni dating Undersecretary Catalina Cabral bilang bahagi ng investigasyon kaugnay ng kickback umano sa flood control projects. Ang ilang isinasangkot na dating opisyal ng DPWH Bulacan tiyak nang magpapasko sa Senate Detention Facility sa kabila ng hiling nilang makalabas ngayong Kapaskuhan. Nakatutok si Maki Pulido. Ito ang mga computer at files ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na itinurn over ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Ipinasubpina ito kaugnay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects at sistema ng kickback sa mga ito. Ayon sa DPWH, galing ang computer at files sa tanggapan dati ni Cabral sa Kagawaran. Kasama sa mga ibinigay na dokumento ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Bago mamatay, inaasahan sana si Cabral na makakapagturo sa mga mambabatas na sangkot sa anomalya. Sa pagdinig kasi dati sa Senado, lumabas na si Cabral umano ang kumakausap sa mga mambabatas kung meron silang gustong ipasok na proyekto sa national budget. Sinabing si Cabral umano ang namamahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mananatiling selyado ang CPU at
at mga file ni Cabral hanggat hindi na isasagawa ang digital forensic examination. Nakadetine naman ngayon sa detention cell ng Senado ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara, pati ang kontratistang si Curly Discaya. At mukhang dun sila magpapasko. Tinanggihan kasi ni Senate President Tito Soto ang hiling nilang holiday furlough o pansamantalang paglaya ngayong Pasko. Papayagan lang silang dumalo ng misa sa loob ng Senado at mabisita ng kanilang pamilya, pero hindi sila maaring lumabas. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, inirekomenda niyang tanggihan ang kanilang request dahil may security risk ng kanilang pagtakas. Ilang beses na kasi daw inihayag ni na Ombudsman Crispin Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na i-issue na ang kanilang mga warrant of arrest bago magpasko. Mahigit 3 buwan nang nakadetine sina Discaya, Hernandez, Mendoza at Alcantara matapos i-cite in contempt dahil uncooperative o ayaw tumulong habang isinasagawa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga flood control project. Sana, sabi ni Lacson, masunod ng Ombudsman ang idineklara nitong timeline sa pagsasampa ng kaso para naman matakot ang mga opisyal na nag-akalang makakatakas sila matapos kamkamin ang pera ng bayan. December 15 ang nabanggit na petsa ni Ombudsman Crispin Remulla sa posibleng pag-issue ng mga arrest warrant laban sa mga mambabatas at kontratistang sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Hinihingi pa namin ang pahayag ng Office of the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. 2 araw bago ang Pasko, lalo pang dagsa sa PITX ang mga uuwi sa probinsya. Karamihan ng biyahe ay fully booked na, kaya kanya-kanyang diskarte ang ilan. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Mel, talagang kahit gabi na, nakikita nyo naman talagang dagsa pa rin ang ating mga kababayang pasahero dito sa PITX. At sa araw na ito lamang, Mel, as of 6 p.m., nasa 172,000 na ang mga pasaherong dumaan dito sa PITX 2 araw bago ang Pasko. Mas ramdam ang dagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX pagpatak ng hapon, 2 araw bago ang Pasko. Si Rose Angie, biyaheng Ormoc City sa Leyte sana, pero dahil fully booked na ang mga biyahe patungo roon, dumiskarte na. Kumuha na lang siya ng ticket pa Tacloban City at mula roon ay hanap ng masasakyan papuntang Ormoc. Makauwi lang bago mag Noche Buena. O yun na lang po yung kumbaga available kasi fully booked na po ko sa yung ibang bus. Saka on the spot na lang din po ako yun yung plano ko kasi pag bukas sigurado wala na talaga. Si Michael Tamayo, tanggap na raw na hindi makakaabot ng Pasko sa Bayugan City, Agusan del Sur. October pa nga lang daw. Puno na ang booking, mapabus o barko. Ngayon, biyaheng Matnog Sursugon muna siya at magbabaka sakaling makarating ng Mindanao kung may bakante sa mga roro. Mahalaga, makauwi po ako ng bagong taon. Kailangan ko pa ng bagong taon kasi bibira lang ako umuwi. May mabibili pa namang ticket, lalo na yung mga biyaheng Bicol. Nagdagdag din ng bus sa PITX. Yun po ang ini-expect ko na mahirapan ako. Pero pagdating ko, napakaluwag naman ho. Po, wala pang 20 minutes nagkaroon ako ng ticket. Naasahan po natin na 23 po ang pinakamaraming mga babiyahe dahil ito na po yung last day bago po yung start ng ating Christmas holiday. 190,000 to 200,000 po nakita natin for today. Bandang tanghali, nagkaroon ng ilang segundong power interruption dito sa terminal pero hindi naman nakaapekto sa operasyon. Mula December 19 hanggang kahapon, kulang 800,000 pasahero na ang dumaan dito sa PITX. Sa Marikina naman, higit 200 ang mga pasahero ang stranded sa BF City Terminal dahil sa delayed na mga bus papuntang Leyte at Roa City sa Visayas. Ayon sa dispatcher na si Roger Milares, sobrang dami ng mga bus at private vehicle na gumagamit ngayon ng Roro vessels mula Katiklan papuntang Batangas Port, kaya naiipit ang mga bus. Ang ilan nga raw, kahapon umalis ng alas 7 ng umaga, pero ngayong hapon lang nakarating ng Katiklan Port. Sobrang dami ng mga bus, hindi kaya ng barko, isakay lahat. Kaya nga kakadili. Ang ilan sa mga pasahero, kahapon pa naririto at naghihintay ng kanilang mga bus pa uwi ng probinsya. 4 o'clock pa daw po darating namin kasi yung sakyan daw na barko yung may problema. Tagsa rin ang mga pasahero.
sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, kung saan pinipilahan ng mga biyahe pa Northern Luzon at Bicol. Ayon sa admin ng terminal, tuloy-tuloy ang biyahe bagamat nagkakaroon ng delay dahil sa traffic. Aantayin na lang talaga. Basta makauwi para makapagpasko naman sa pamilya. Maluwag at maaliwalas din ang biyahe sa Araneta City Busport na may biyaheng Batangas at Lucena City, Quezon. Makikipagkita lang po sa mga pinsan namin kasi matagal lang po kami hindi nagkikita. Babalik po kami ng 25 ng tanghali para dito na rin sa anak ko sa boarding house niya. Doon din na kami magpapasko na. Nasa 1,600 na special permits na ang na-issue ng LTFRB para sa karagdagang bus. Meron pong congestion ngayon sa Port of Matnog dahil sa volume lang talaga. So yung turnaround time ng ibang bus medyo tumatagal more than usual, no? So yun ang ating minomonitor kung kailangan pa talaga mag-issue ng additional special permit. Mel, kanina nga ay dumating dito si LCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin para mag-inspeksyon at ayon nga sa kanila wala naman ay talang untoward incident, wala raw na nakawa ng gamit o nadukutan kahit nga napakarami ng mga tao dito, pero patuloy daw silang nagdagdag ng mga pulis dito sa PITX dahil nga namomonitor nilang talagang napakarami ang mga taong dumarating dito. At Mel, doon naman sa mga pasahero na magtutungo dito para sumakay, ang paalala nga ng mga otoridad, wag na magdala ng anumang matatalas at mga flammable na bagay dahil kukumpiskahin yan at hindi maisasakay doon sa kanilang mga biyahe. Yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Paskong Pasko na rin sa NAIA, hindi lang dahil sa dami ng mga pasahero, kundi dahil sa mga madamdaming reunion ng mga balikbayan at mga sumalubong sa nakaanak. Ang latest doon, live na tinututukan ni JP Soriano. JP. Vicky, mga kapuso, mag-aalas 7 na ng gabi pero makikita mo naman sa akin likuran, marami pa rin po tayo mga kababayang sumusundo sa mga kanilang mga kaanak na nagsisiuwian at pinakamarami po na nagsisiuwian ngayon dito sa NAIA Terminals ay mga OFW at nakita nga natin kung paano nila naibsan yung kanilang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Christmas 2025. Naglululundag sa tuwa ang anak ng OFW na si Michelle nang makita siya ng anak na sundo sa NAIA Terminal 3. Ang akala kasi ng anak, ibang kaanak ang kanilang susunduin. Ang alam niya po, lola niya, yung darating. Kaya tinanong, where's ate? Masayang masaya talaga, priceless. Halos maghapong walang patid ang mga akapan, pagmamano, at iyakan. Nang muling makita ang mga anak, asawa at kapatid. Thank you, Lord. Ang mister ni Jennifer, 3 taon na sa Saudi Arabia at ilang beses nang naudlot ang pagbabalik bayan. Kaya Christmas miracle anya ang makapili ang asawa. God is good. God will make a way. Kasi po, ngayon lang po namin sa makasama ng Christmas po. Titiisin mo yung nasa gitna ka ng disyerto para sa family, sa mga anak, na kailangan na lumayo. Number 1 dyan talaga, yung una-una sa Diyos lang ang pupuri po. Ayon sa New NAIA Infracorp o NNIC, inaasahang aabot ng mahigit 2.2 milyong pasahero ang darating at aalis sa NAIA Terminals 1, 2 at 3 simula nitong December 20 hanggang January 4 next year. Kahapon nga, December 22, umabot sa mahigit 100,000 ang dumating na pasahero. Mas marami yan kumpara sa parehong araw noong 2024. Tila himala rin ang sumulubong sa kanila sa labas dahil sa sistematiko ng daloy ng trapiko sa terminal base. Ang mga paalis namang pasahero, padadaliin ang pagpasok ng bagong electronic immigration gates at self-check-in kiosk. Nagdagdag na mga tauhan at pinalawig pa ang passenger assistance desk at pinalakas ang koordinasyon sa mga airline companies. Pero hindi pa rin dapat pakasiguro dahil marami pa rin namang inaasahang daragsa ayon sa Bureau of Immigration. Peak season ngayon, please give ample time when you go to the airport, especially for the departure. Just give at least 3 hours, and once you arrive at the airport,
you go directly to the check-in counter and right after proceed to the immigration, doon na po kayo mag-aantay sa loob sa boarding gates. But even before going to the airport, please register sa e-travel po natin. Ang e-travel po, wala po yung bayad. At dagdag pong reminders, kagaya po na nabanggit ng opisyal na nagsasalita, ay sa ating mga kababayan na i-check nyo po sa inyong mga airline companies ang baggage restrictions, kabilang na po yung restriction pagdating po sa usapin ng power bank. At paalala po doon sa mga darating dito sa NAIA, huwag nyo pong tatangkilikin daw sana yung mga illegal transport services, at kung kayo po ay may mga kaanak na pauwi pa lang, isabihin nyo silang dumiretso na agad at magpabook sa mga legitimate transport services na makikita naman agad pagdating nyo pa lang dito sa NAIA Terminals 1, 2 at 3. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mahigit isang linggo pa bago ang pagsalubong sa bagong taon, may mga sugatan na dahil sa paputok sa Pasig, Iloilo. May bata pang tinamaan ng boga sa mata. Nakatutok si Dano Tingkungko. Wala pang ang Pasko, meron ng naitalang sugatan sa paputok. 7 na sila batay pa lang sa monitoring ng mahigit 62 Sentinel hospitals. 4 sa mga ito ay teenager o mas bata pa. 9 na taon lang ang pinakabata. Sa panimulang talaan, karamihan talaga ng mga nagpasisindi, mga bata. Hindi ito mga matatanda. Paulit-ulit natin sinasabi, hindi dapat humahawak ng paputok ang mga bata. Ayon sa DOH, kahit may mga tala na, masyado pang maaga para ikumpara ito sa tala noong 2024. Noon, numero 1 sa mga nakaka-injure ang Quity, sunod ang mga di natukoy na paputok, 5-star, boga at whistle bomb. Pero sa mga naitala ngayong taon, pinakamarami sa ngayon ang 5-star at boga. Di malinaw kung kasama na sa tala ang 5 taong gulang na lalaki sa Pasig, Iloilo na napuruhan ng boga sa mata kamakailan lang. Matagal nang bawal ang boga na bukod sa malakas ang pagsabog, wala rin kasiguruhan sa ang direksyon tatama. Hindi natin alam kung paano yung pagsabog. Yung bang kanilang ginagamit na tubo ay matibay, saan pupunta, baka magkaroon ng tinatawag na shrapnel. At kahit matibay ito at hindi kalkulado, pwedeng yung pagputok, pwedeng paharap or paatras. Kaya sa Bacara, Ilocos Norte, kinumpiska ng mga pulis sa mga bogang pinaglalaroan ng mga bata. Sinabihan din ng kanilang mga magulang. Napuna na rin ng pulisya na marami nang nagpapaputok wala pa man Pasko. Kaya mahigpit na nag-iikot at sinusuri ang bentahan ng paputok tulad sa Bukawi, Bulacan. Inaalam kung may safety marks sa mga ibinebenta at walang lulusot na bawal na paputok tulad ng boga, watusi, piccolo, 5-star at mga kung ano-anong may goodbye sa pangalan. Sabi mismo ng acting PNP chief, maaaring kasuhan ng mga lalabag sa batas. Ineengganyo rin ang mga lokal na pamahalaan o kahit mga barangay na magtatag ng community fireworks area at firecracker zones o lugar kung saan lang pwedeng magpaputok. Bagay na nirerekomenda rin ng DOH. Baka naman sila kapitan, sila mayor, sila gobernador, baka pwedeng sila lang mag-organize. Tapos yung mga professional talaga, yung mga magsisindi ng ating mga fireworks. Kalawa, kung talagang di makatiis at kailangan may sindihan, pailaw na lang. Wag na ho yung paputok sa ating mga bahay. Kasi delikado ho yung paputok sumasabog po yan. At kung hindi talaga makatiis na sumunod sa pamahiing mag-ingay, buksan mo na lang yung TV mo or yung radyo mo, lakasan mo yung speakers, at hayaan mo na lang yun na maging ingay na magpapapasok ng swerte. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.